Si Rico ay isang karaniwang bata na may hindi pangkaraniwang imahinasyon at araw-araw siyang naglalaro ng chess kalaban ang kanyang imaginary friend, hindi man ordinaryong pakinggan para sa iba pero ang katotohanan ang kanyang imahinaryong kapartner sa chess ay laging nariyan talaga at tinutulungan si Rico at hinahamon siya na pagbutihin ang kanyang estratehiya. Isang araw ay biglang naudlot ang kanilang laro dahil sa isang malaking dragon na nagwala sa lungsod ng bata. Nagkagulo ang lahat at nawasak ang kapaligiran at si Rico na lang ang natirang tao sa gitna ng kawalan. Nang mapagtanto niya ang kanyang paligid ay may nakita siyang isang tao ngunit hindi ito ordinaryong babae. Siya ay isang ex-machina na isang malakas na robot at dahil sa takot, kinuha ni Rico ang kanyang chess box at tumakbo palayo habang pinapakita na sa mundong ito, may ranking ang 16 na lahing base sa kanilang lakas at ito ay nahahati sa mga tao, Furies, robot, dragons at mga Diyos, subalit ang problema ay hindi sila magkasundo at palaging nag-aaway para sa Suniaster. Ang Suniaster ay ipinaliwanag na isang kakaibang bagay na nag-exist sa kanilang mundo, ang alamat na ito ay susi sa pinakamataas na kapangyarihan at nagbibigay sa may hawak nito ng titulong True God pero heto ang kakaiba, sa labanang ito ang mga tao ay nasa pinakailalim sa ranking na ginagawang laruan ng ibang lahi na talaga namang nakakalungkot. Ang eksena ay bumalik kay Rico at ang batang ito na dating naglalaro lamang ng chess ay naging leader ng hukbo ng mga tao na huling kolonya sa gitna ng gulo, at isang araw siya at ang kanyang grupo ay tumungo sa isang barkong lumubog sa gitna ng mga ruins at kinakailangan nila na magmadali at iwasan ang parating na ulan. Hindi ito ordinaryong ulan dahil ito ay patak ng abo na itim at mainit na alaala ng malupit na digmaan na naganap dahil sa kagustuhan sa kapangyarihan, kung saan ang ex-machina ay nagwala at para kay Rico ang ulan na ito ay paalala sa mga nawalang buhay dahil sa digmaan at sa gitna ng malungkot na pagbagsak ng abo, tinawag siya upang tingnan ang isang bagong natuklasang relic na isang mapa ng mundo na posibleng ginawa ng mga matatandang Diyos na tinatawag na Old Deus na lahi sa unang ranggo. Ang mapa ay nagpapakita ng balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng 16 na lahi kaya nagsimula mag-isip ang lalaki habang kinukumpara niya ito sa kanyang mapa. Naghahanap sila ng kaunting pag-asa at isang paraan upang ibalik ang mundo sa dating kaluwalhatian nito kahit pa ang misyon ay madali sabihin pero mahirap gawin. Nais niyang dalhin ang natitirang mga tao sa mas ligtas na lugar na isang pagkakataon upang maibalik ang lahi nila na halos wala na at habang nangyayari ito, ang kanilang sandaling katahimikan ay nasira ng isang demonyong halimaw na dumating at winasak ang mga gusali at nais patayin ang lahat ng buhay sa loob. Sa gitna ng takot at gulo ay naiwan si Rico, Evan at isa pang kasama at na-corner sila sa isang lugar at sa kawalan ng paraan upang makatakas. Ang pinuno ay nagbigay ng masakit na utos kay Evan na ialay ang kanyang buhay. Tinanggap ito ng lalaki na may tapang at hinamon ang malaking kalaban at ibinigay ang kanyang buhay upang mabigyan ng pagkakataon ang lahat na makatakas. Nang makarating sila sa kanilang taguan ay walang ibang opsyon si Rico at kinailangang ibalita ang masamang pangyayari sa anak ng lalaki at ang tugon ng bata ay nagpabasag sa puso ng lalaki. Ang kanyang mga salita ay tila saksak na naglalaman ng sana ikaw na lang ang namatay. Dinamdam niya ang pagkakasala at umalis upang mag-isa dahil sa pakiramdam na siya ay isang master ng kamatayan. Sa kabila ng pighati ay walang tigil ang buhay kaya dapat ay maging ganoon din siya at kahit kini-question niya ang kanyang layunin, alam ng lalaki na kailangan niyang ipagpatuloy ang laban hindi lamang para mabuhay, kundi para magtagumpay sa digmaan para sa kanya, sa tao at sa pag-asa na inaasam ng lahat sa kanilang lahi. Umalis ang lalaki sa kanilang taguan at natagpuan ang katahimikan sa isang malalim na kuweba na may mga magagandang bulaklak. Sandaling nawala ang lahat ng kanyang iniisip pero biglang naputol ang katahimikan niya dahil sa pag-atake sa lugar. Agad niyang hinawakan ang kanyang sandata subalit pinigilan siya ng isang nilalang na dumating din na isang ex-machina. Inaasahan ng lalaki na siya'y susugurin nito ngunit sa halip ay binigyan siya ng halik. Ito ay isang hindi inaasahang estratehiya ng android para makuha ang atensyon niya at dito ay naguluhan ang binata. Tinanong ni Rico kung bakit hindi siya sinugod at bakit interesado ito sa ibang bagay kaya inilahad nito ang kanyang dahilan at pinahayag na nais niyang maunawaan ang puso ng tao. Pagkatapos niyang putulin ang koneksyon sa kanyang hive mind o sa madaling salita sa kanyang mothership, ang kanyang misyon ay para na lamang sa akademikong layunin at wala siyang masamang balak at tunay na kuryosidad ang dahilan. Binahagi rin ng babae na kanyang pamamaraan sa pag-aaral ay ang lumang laro ng chess at inalok niya si Rico ng isang hamon. Manalo o matalo ano man ang maging resulta ay sasamahan niya ang lalaki pauwi at pagkatapos ng laro.
Sila ay magkasamang naglakbay pabalik at dito ay binigyan niya ang babae ng pangalan na Shuvi, at nagsimula itong mag-aral kung paano maging katulad ng tao upang hindi mapansin sa komunidad ng lalaki at pagdating nila, ang self-proclaimed na kapatid ni Rico na si Koro na ipinaalam na siya isang kaibigan lamang ay iniisip na ang babae ay nobya ng lalaki na nagdulot ng awkward na sitwasyon sa kanilang tahanan. Bilang isang android si Shuvi ay nagtataka kung paano nabuhay ang mga tao ng ganito katagal na walang kapangyarihan na labanan ang mga makina at mga Diyos. Naniniwala siya na ang sikreto ay nasa pag-unawa sa puso ng tao pero lumalabas na hindi pa rin pala kumbinsido si Rico sa kanya. Kini-question muli nito ang mga layunin ng android at lumala ang kanyang emosyon. Ipinahayag niya ang kanyang nararamdamang pagsisisi at kalungkutan at ibinubuhos niya ito kay Shuvi habang siya ay nagdadalamati para sa kanyang mga kasamahang namatay. Sa kabila nito ang babae ay nakikita ang kanyang sakit at nagalok ng opsyon na kung ang pagpatay sa kanya ay makakatulong sa kanyang kalungkutan ay pwede niyang gawin iyon. Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Rico habang siya ay biglang nagtago sa ilalim ng kanyang kumot at si Shuvi, sa pagmamasid sa kanyang kalagayan ay unang naranasan ang pag-unawa sa kalungkutan ng tao. Pagtapos nito ang bagong araw ay dumating at dala nito ang bagong pag-uusap tungkol sa hindi maintindihan na takbo ng puso ng tao. Nagkaroon ng mas malalim na pagkakakilala sa isa't isa sina Rico at Shuvi at ibinahagi nila ang mga detalye ng kanilang buhay at kanilang mga pangarap. Ipinakita ng babae ang isang handmade na teleskopyo na isang regalo upang matulungan ang lalaki sa kanyang mapa at patunay sa kanilang lumalalim na relasyon, habang sinamahan ng android si Rico pabalik sa lugar kung saan sila unang nagkita na isang bahagi ng mundo na hindi apektado ng kalupitan. Ibinunyag niya ang sikreto doon at pinahayag na pinanatili ito ng mga elf upang gawin itong isang lugar ng pansamantalang kaligtasan, isang pasilidad para sa pananaliksik ng makabagong armas at sa loob ng silid ay nakita nila ang mga matataas na haligi na may kakaibang tanda at kakaibang sandata. Habang tinitingnan ni Rico ang mga sulat sa sahig sila ay inambush ng security system ng mga elf. Sa gulong na ganap ay niligtas siya ng babae subalit sila ay naipit at si Shuvi ay napunta sa isang energy ball na dahilan ng pagkasira ng kanyang sistema at nagsanhi ng pagkatapon ni Rico sa pintuan. Maya-maya ay nagising muli ang babae at ginaya niya ang atake na nangyari kanina para buksan ang pintuan at makatakas sila at sa labas, may malakas na bagyo kaya't naghanda sila ng kanilang masisilungan. Naglaro ang dalawa ng chess kung saan panalo si Shuvi sa bawat round at kahit alam ni Rico na siya'y walang pag-asa na manalo ay hindi siya sumuko. Tinanong ng babae kung bakit siya patuloy na lumalaban at sagot ng lalaki na naniniwala siyang mananalo rin siya. Dito napagtanto ng android ang katibayan ng loob ng tao at ang determinasyon nila na mabuhay sa gitna ng gulo. Naglabas muli ng damdamin ang lalaki at ipinahayag ang kanyang kalituhan sa mga dapat niyang gawin. Tinanong ng android kung ano ang tunay na gusto ng lalaki sa buhay at ipinangako niyang tutulungan ito at matapos ang bagyo, namangha sila sa ganda ng paligid kung saan nagpatuloy silang pag-usapan ang digmaan at paano ito matatapos. Sa sumunod na araw sa kanilang lugar ay bigla na lamang na may dalawang lahi ang nag-away, umalis ang lahat dahil sa panganib at si Coron ay nanguna sa mga tao upang siguraduhing ligtas ang lahat habang sa kabilang panig, si Rico ay abala sa kanyang kwarto at sinusulat ang mga plano habang iniintindi ito ng mabuti ni Shuvi. Ilang sandali pa ay dumating si Coron at pinagbigay alam na kailangan nilang umalis agad kung saan napansin niya si Rico na umiiyak. Natatakot ang lalaki na kailangan na naman nilang makipaglaban at masisira muli ang kanilang tahanan. Pinalakas ng kaibigan ang kanyang loob at sinabihang iwanan na lang sa kanya ang lahat. Sa kabila nito ay naisip ng lalaki na manatili at labanan ang mga kaaway habang hinihikayat niya ang kanyang mga kasama na lumaban sa mga Diyos. Pumayag ang mga ito at handang sundan ang kanilang leader at pagtapos nito, habang sila Rico at Shuvi ay papunta sa kanilang bagong lugar ay inamin ng android na nalilito siya sa kung paano iintindihin ang puso ng tao. Nagtataka siya kung bakit handa ang mga kasama ng lalaki na sumabak sa digmaan na alam nilang maaari silang mamatay. Dito ay binahagi ni Rico ang kanyang paniniwala na isang cheat code sa buhay. Pinahayag niya na tinatawag na niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga kasama na mga ghost at dinideklara ang mga sarili bilang mga patay na. Pagkatapos ay pinagtapat ng lalaki ang kanyang nararamdaman kay Shuvi pero tinanggihan siya nito at inamin na siya ang sumira sa tahanan ni Rico noong siya ay bata pa. Sa pag-unawa sa babae at sa papel nito sa digmaan ay inamin ng lalaki na alam niya ito mula pa sa simula at naniniwala siyang ang kanilang pagkikita ay itinadhana.
Sa makadamdaming pahayag ng pag-ibig ay napaluha niya ang babae at pumayag itong maging kanyang asawa kahit isang walang damdaming android siya. Nagdulot ito ng saya kay Coron dahil sa pagpapalawak ng kanilang pamilya at matapos nito, dumating na ang araw kung saan isinagawa ng lahi ng tao ang plano ni Rico at Shuvi. Sila'y sinalakay ng mga halimaw ng digmaan sa daan ngunit biglang huminto ang mga ito sa pag-atake. Ang itim na abo ay toxic para sa lahat ng lahi sa mundo at binalot ito ng lalaki sa kanyang braso para makausap ang ibang lahi. Binahagi ni Rico ang kwento tungkol sa sikretong sandata ng mga duwende na nagdulot ng tensyon sa lahat. Inulit niya ang kwento sa mga elf na tuluyan ng naghasik ng kalituhan at gulo at pabalik sa kanilang tahanan. Binigyan siya ni Shuvi ng lunas sa toxic na itim na abo na unti-unting nagdudulot ng pinsala sa kanyang katawan. Mabilis na nauubos ang kanyang lakas dahil dito. Sa kabila nito ay nagbubunga na ang mga plano niya na parang isang malaking laro ng chess na ginagamit ang bawat lahi para magtagumpay. Dinalaw siya ni Coron at ipinagmalaki na walang namatay sa kanilang panig pero nag-alala ito sa nakitang kalagayan ng kaibigan dahil sa itim na abo. Sinabi ni Rico na malapit na ang wakas at inilahad ang huling bahagi ng kanyang plano kung saan papaglabanin ang tatlong pinakamataas na Diyos, at ang Suniaster ay mapupunta lamang sa may pinakamalakas na kapangyarihan sa planeta. Ang huling natirang lahi lamang ang makakatawag dito at makakakuha ng titulo bilang True God at umaasa siya na ang mga tao at hindi isang Diyos ang makakuha nito. Habang patuloy ang paghina ni Rico ay inutusan niya si Coron na bumalik sa iba habang itinutuloy niya ang kanyang misyon. Nakita ito ni Shuvi at inalok ito na magpahinga kasabay ng takot na mawala ang lalaki kaya't nagdesisyon siyang iwan muna ito at ituloy ang kanilang plano. Habang ini-install niya ang huling barrier activator ay nakaharap niya si Jibril na mula sa lahi ng mga Diyos at hinamon siya sa isang laban. Sinubukan ng android na makipag-usap at makipagkasundo tulad ng tinuro ng lalaki sa kanya pero nang mabigo ito, lumaban na lamang siya gamit ang kanyang mga kakayahan bilang isang makina subalit kahit anong gawin niya ay hindi siya makasugat kay Jibril. May isang bato na tumama sa kanyang paa at hita na sobrang nakapinsala sa kanya kaya sinubukan niyang kumonekta sa kanyang mothership para humingi ng tulong, pero dahil sa pag-atake ni Jibril at gulo sa loob ng kanyang mothership ay natrap si Shuvi at isang malupit na pagsabog mula sa kalaban ang nagdulot ng malalim na pinsala sa kanyang unit. Habang patuloy na nagmamakaawa ang android sa kanyang cluster sa wakas ay nakamit niya ang bahagyang synchronization na nag-transform sa kanya bilang isang makapangyarihang super machine. Pinili niyang tanggapin ang mga atake ng kalaban bilang bahagi ng kanyang estratehiya at nagtiis hanggang sa isang atake ang tumama malapit sa kanyang source of life na tuluyang nagpahina sa kanya. Siya'y bumagsak sa lupa at tinukoy siya ni Jibril bilang isang kamalian na isang salitang nagpalito sa kanya. Dito ay nakumpleto na rin sa wakas ang kanyang synchronization at kasabay nito ay ipinahayag ng kalaban na siya ay isang banta sa kanilang lahi, isang banta na dapat wakasan. Isang nakakasirang sinag mula sa kalangitan ang dumating sa gitna ng labanan at tinamaan nito ang dalawa at sa kasamaang palad, nabuhay si Jibril habang sa kabilang panig ay namatay si Shuvi at si Rico ay nagising sa isang nakakakilabot na balita, isang ibon ang nagdala ng masamang mensahe na nag-iwan sa kanya ng sobrang kalungkutan. Nagluluksa siya dahil sa sunod-sunod na pagkawala na naranasan niya at lalo na ang kamatayan ni Shuvi na napakabilis nangyari. Pagkatapos ay nakilala niya si Isaac na isang sugo ng ex-machina na may dala ng huling mga salita ng babae at ipinabatid ang bilin na, huwag susuko sa laban. Binigay sa kanya ng sugo ang singsing mula sa kanilang kasal na nagpalakas ng kanilang sama-samang pangako sa kanilang plano. Makalipas ang mga panahon ay dumating ang araw ng simula ng digmaan at sa pangunguna ni Isaac ay sumugod ang mga machina subalit. Sa pagkakita sa tatlong pangunahing lahi na may bitbit na mga mapanirang sandata ay umurong sila at ang kanyang mga android. Isang malaking energy sphere ang nabuo mula sa kanilang pinagsamang kapangyarihan at ito ay nagundyok sa paglabas ng mga barrier activators ni Shuvi. Ang barrier ay nagpalihis sa energy ball at binawasan nito ang mga pinsala sa pamamagitan ng pagpapasabog malayo mula sa battleground, at habang armado ng makinarya at sandata ni Shuvi, si Rico ngayon ay nakasuot ng cluster armor at kasalukuyan na naghahanda. Siya ay nagpalabas ng isang sinag patungo sa lupa at nagtungo sa Suniaster habang dinadala ang mundo patungo sa pansamantalang pagkasira na magdudulot ng muling pagkabuhay. Sinubukan ni Rico kunin ang Suniaster ngunit sa halip ay naglaho siya kasama ng mga natitirang bahagi ng digmaan at kadiliman. Siya ay napaluha at iniisip ang huling mga salita ni Shuvi at kung paano siya nabigo habang ang kanyang katawan ay unti-unting nawawala.
Walang ibang pagpipilian at ang lalaki ay nagsimulang magmakaawa sa God of Games, siya ay nanalangin sa unang pagkakataon at iniaalay ang kanyang walang halagang buhay sa Diyos at ang kanyang huling hiling ay tungkol sa Suniaster. Ang lalaki ay nagmakaawa na gamitin ito at ibalik ang kapayapaan sa mundo kung saan maaari silang maglaro muli ng payapa laban sa isa't isa. Si Tet na kanyang imaginary na kaibigan na ibinunyag bilang ang God of Games ay lumitaw, kinuha ang Suniaster at ang titulo bilang True God at bilang bagong katungkulan, ginamit ni Tet ang kanyang makapangyarihang kakayahan upang muling likhain ang mundo na walang digmaan at ang tanging paraan upang malutas ang mga alitan, ay sa pamamagitan ng paglalaro ng chess. At dito na rin natatapos ang ating recap, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.